Super Balita sa umaga. Inaasahan ho mga kapuso na magiging maulan. Yan po sa bahaging Visayas at Mindanao. At dun po sa unang pagtaya mga kapuso, kung hindi magbabago yung pong trap ng bagyo o yung track ho ng bagyo ay posible hong dumaan sa Palawan. Ano ho? Pero magbabago pa ho yan mga kaibigan. At tabayan ho natin yung bago hong pagtaya ng Pag-asa. Dahil sa ngayon ay nasa 895 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Ito pong si Basyang. Buwan ho ng Pebrero. Pero mayroon pa hong bagyo mga kapuso. Yan ho'y dulot na ng climate change. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Ganda umaga sa mga kapuso po natin na magang gising. Yung pong mga may estudyante, nako, pihado talagang maaga pa lang, hindi na ho maganda ugaga, no ha? Ganda umaga ho sa inyo lahat. Sa ating pong mga kababayan, lalo na doon po sa mga kapuso po natin na may mga transaksyon sa ating pong City Hall at ganun din sa Kapitolyo at sa mga iba't ibang mga LGU sa mga munisipyo. Naho! Lalo na pag malayo ho kayo sa inyong pong municipal hall. Ano? Yan na umaga sa mga kapuso po natin na nilalamig sa madaling araw. Pero ngayon hindi na ho masyadong malamig katulad nung mga nakaraan. Talagang napakalamig ano ho. Ngayon ho ay hindi ho kasin lamig nung itong mga nakaraan linggo. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Mainit pa rin hong pinag-usapan sa national mga kaibigan yung pong may kaugnayan doon po sa impeachment complaint laban ho sa ating pong Pangulo. At ganun din pinag-usapan na rin yung impeachment complaint laban ho sa ating pong Vice Presidente. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Abay, tiniyak ho mga kaibigan ang kalihim ng Kagawaran ng Edukasyon, Secretary Sani Angara, na kanyang tutugunan yung pong matagal na hong ginagawang mass promotion sa mga estudyante. Ito ho'y matapos pong sumambulat dun po si sinagawang Second Congressional Commission on Education, itong tinatawag pong EDCOM. Nanawagan po yung kalihim ng Kagawaran ng Edukasyon mga kapuso na dapat ay matapos na yung pong naturang sistema at patakaran. Nahaharap kasi sa pressure yung pong mga guro na ipasa yung pong mga estudyante, mga kapuso, yung pong mga hindi kwalipikadong nailipat, napipilitan, napipressure yung ating pong mga teacher na ipasa na lang kahit yung hindi ho marunong bumasa. Para magkaroon lang ho ng administrative performance target yung pong mga guro. Kasi ang balik din ho sa kanila. Pag ibig sabihin, pag hindi marunong bumasa, ay meron pong pagkukulang dun sa performance ng isang guro. Ano ho?
madalas kong pumasok yung kulang ko sa pagkain. At sinasama ng mga magulang, katulad ng mga mangingisda sa mga munisipyo, kaya hindi ho makapasok ang estudyante dahil kulang ho sa pagkain. Kaya ang style ho ng teacher, pinapakain na lang yung mga estudyante. Kasi yung feeding program na yan, hindi naman ho sapat para dun sa sa lahat ng estudyante. Yan ho, para lang dun sa mga malnourished. Alas 5:17 na ng umaga, mga kapuso. Punta na ho natin ang ating pong iba pa mga nakalinya ng mga balita. Dito po sa Super Balita sa Umaga, numero 1. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Sa naging panayam ng Super Radio kay Vice Mayor Joel Rosento ng Bayan ng El Nido, Palawan, kaugnay sa reklamo ni Police Major Starsky Timbangkaya ng Municipal Station ng Naturang Bayan patungkol sa sasakyan na nakalaan umano sa kanila na ginagamit ng local government unit, partikular ng tanggapan ni Vice Mayor Rosento. Hindi na raw ibinalik sa kanila. Aniya, nilinaw nito na hindi pag-aari ng PNP ang sasakyan, kundi pag-aari ng local government unit dahil binili ito para magamit ng munisipyo at ito manoy naka-MR sa kanya kung saan binabawasan siya ng rata dahil dito, mga kapuso. Gusto ko lang malaman ng taong bayan, Sige po. yung pinagsasabi ni Starkey, na hindi niya yan, hindi pag-aari ng PNP. Yan po ay pag-aari ng gobyerno. Dito po yan sa local government. Binili Okay. po yan ng pondo ng munisipyo para po dito sa local government. Hindi rin pag-aari ng PNP. Hindi rin yan pag-aari ko para maliwanag. Okay. Pero dahil tayo ay isang opisyal, kahit sa namang munisipyo, kahit sa namang lugar, pag opisyal ka, mayroon ka naman sariling sasakyan na binibigay ng gobyerno na naka-MR Opo. sa akin. Opo. Na ako po ay binabawasan ng rata. Opo, para maliwanag. Opo. Mga kaibigan, ang inyong pong napakinggan ang tinig ni Vice Mayor Joel Rosento ng Bayan ng El Nido. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Samantala, mga kaibigan, sa kaugnay pa rin hong balita, kasinungalingan umano ang sinasabi ni Major Starsky Timbangkaya na binili ito para sa kanila, kung saan pinatawag na ito sa sesyon itong nakalipas para malaman ito kung totoo, kung para kanino talaga ang sasakyan at maliwanag ang mga papel na sinasabi naka-MR sa kanya ang dalawang sasakyan, pero hindi niya ito inaangkin dahil pwede naman itong gamitin ng kahit sino. Okay. Binabawas. Opo. Kaya yung pinagsasabi niya na yan ay binili para sa kanila, yan po ay kasinungalingan. Actually, pinatawag na namin yan sa session noong nakaraan. Para malaman niya, sabi ko sa kanya, bago ka dapat nagpo-post, inaalam mo muna, tiyatanong mo muna sa Office of the Mayor, sa Office of the GSO, kung kanino ba yung sasakyan na yan, kung sa inyo ba yan o sa local government. Okay. Paliwanag po yung mga papel na MR, pinapicturan ko po yan sa XFM, kay Miss Villa, pinicturan niya po ng nakaraan, nakita ni Miss Villa mismo na dalawang mata niya na naka-MR sa akin yung dalawang sasakyan na yan, yung sa Vice Mayor's office. Okay. Pero yan po, hindi ko inaari, yan po ay piling gamitin ng kahit sino. Yan po ay sa taong bayan. Kasi po yan ay red plate. Nung nakaraan nga, pinahiram ko yan sa NSWD para mag-attend ng in-inquest. Tapos yung nakaraan, pinasakyan ko rin na ng kabaong yan kahit nasabing service ko. Kasi po bagari ng gobyerno yan. Hindi yan natin pag-aari. Tayo ay pinagkatiwalaan lang ng sasakyan na yan dahil po yan, siyempre, bilang opisyal, kailangan meron din tayong service. Meron din tayong nakaimar. Alas 5:21 na. Sa kaugnay na balita, mga kapuso, ang nababanggit na pick-up na pula ay ipinasa sa kanya noong siya ay maupo bilang bagong vice-alkalde ng bayan. At nung makita niyang may problema ito, sinabi niya sa GSO
na baka maaring pwedeng ipagpalit sila ng isa pang sasakyan na kulay puti. Pero hindi yon pag-aari ng PNP kundi sa local government unit din ito. Nung matapos yung At inaprubahan naman ni Mayor ang kanyang request at dapat nakaparada ito sa harap ng Municipal Hall anytime ay pwede namang hiramin ng PNP kung sakaling kinakailangan nila ito. actually, kasamang John, Opo. ganito po yan ang sitwasyon. Nung matapos nung ako po ay maupo bilang Vice Mayor, yung pong pick-up na pula na nanggaling sa dating Vice Mayor, Opo. siyempre turnover sa akin dahil ako na po yung nakaupo. Okay. Nilipat na sa akin yung Himar. Mhm. Ngayon, ang sasakyan pula na yon, nakita ko yung kanyang kuhan, parang may diferensya, yung kanyang manibela, yung gulong, Oho. na hindi ko naman, sabi ko sa Jeso, hindi ko man na yan, baka sabi ko, swapping ko na lang yan doon sa yung puti at saka yung sako na yan. Pero actually, hindi yan pag-ari ng PNP. Actually, nasa Jeso rin yun. Ngayon, sabi ng Jeso sa akin, Vice, mag-letter ka kay Mayor. Pinag-letter ako kay Mayor, in-approve ni Mayor, nandito naman ang tulat, naka-black and white naman yan lahat. Oho. Kaya yan po ay pinalit, yung puti. Pero yan po, ay dyan pa rin sa dapat, sa harap ng munisipyo, nakagarahe. Mhm. Lahat. Kasi po, sinasabi ko nga, inulit ko, pag-aari ng munisipyo yan, ng local government. Hindi ninyo, hindi ng pag-aari PNP. Oo. Hindi yan binili para sa kanya, pwede nilang hiramin. In case na mayroong yung inquest, pwede nilang hiramin yan. Mga kapuso, ang inyo pong napakinggan ang tinig pa rin ni Vice Mayor Joel Rosento ng Bayan ng El Nido, Palawan. Sumeradyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Ayon pa sa Vice Alcalde, inaari na umano halos ng PNP ang sasakyan na kulay pula. At ngayon dahil lumala na ang diferensya, ay binalik na ito sa kanila. At binabawi na naman yung kulay puti kahit hindi naman nila ito pag-aari, mga kapuso. Kasamang John, yung kulay pula na pick-up, doon na nga sa kanila naka-deterred. Inari na nila. Tapos ngayon, medyo lumala na yung diferensya, sinauli na nila ngayon. At binabawi ang puti sa inyo ngayon. Oo, binabawi ang puti ngayon. Sino ba yung loko-loko kasamang John? Napatapos mong durugin ang pula, ngayon ibabalik mo, ngayon binabawi yung puti. Ay hindi naman sa'yo, ba't mo babawiin? Nakaima naman sa akin parehas yan. Oo, maliwanag yun. Naka-black and white. Mayroon kami kwan. Naka-imar. Alas 5:25 na ng umaga, mga kapuso. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Ang inyo pong napakinggan ang tinig ni Vice Mayor Joel Rosento. Sumeradyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Samantala, mga kaibigan, punta na ko natin ang ating pong sports update. Puntahan po natin si Super June Vicer Bantaculo. Super Radio Sports Update. Para po sa ating pong sports update, Super June, pasok! Muling nagtala ng panibagong career best sa Women's Tennis Association si Alex Iyala. Sa inilabas sa bagong ranking ay nasa pang-45 na ito mula sa dating rank 49. Nagtala ito ng dagdag na 11 points para makaangat sa 1,163 points matapos na makapasok sa semifinals ang ASB Classic sa Auckland, New Zealand at main draw sa debut nito sa Australian Open. Nagwagi si Iyala sa exhibition title sa Kuyong Classic sa Melbourne. Umabot din sa quarterfinal si Iyala sa kauna-unahang Philippine Women's Open nang mabigo siya kay Camila Osoro ng Colombia na siyang nagkampiyon sa torneo. At yan ating balitang sports. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Mga kaibigan, muling sumainyo ang isa pang edisyon ng ating pong mga balita. Sa Super Balita sa umaga, numero 1. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga.
Atin niyo po ang tabayanan mga kaibigan. Ang super balita sa umaga numero 2. Susunod na mga kapuso. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ako ang ating pong mga balita sa Super Balita sa Umaga numero 2. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Bantay Panahon. Ayon ho sa Pag-asa, kaninang alas 3 ng madaling araw, ang sentro ng bagyong Basyang, base sa lahat ng available data, ito po ay nasa 895 kilometers silangan ng northeastern Mindanao na may maximum na lakas ng hangin na maabot na sa 55 km per hour. Malapit ho sa gitna at may bugso ng hangin na maabot naman sa 70 kilometro kada ora. Kumikilos ito west-south-westward sa bilis na 25 km o 20 km per hour. At amihan naman ang nakaapekto sa ilang bahagi ng Luzon. Bantay Bagyo. Samantala mga kaibigan, ang buong Visayas ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot ng localized thunderstorm at trap nitong bagyong Basyang. Ang Palawan, kabilang ang Isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay magkakaroon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong mga mahihinang pag-ulan dulot ng amihan ang Visayas, Palawan kasamang Isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas ng katamtaman hanggang sa malakas na hangin galing sa Ilagan Silangan na may katamtaman hanggang sa malakas na alon ng karagatan. Bantay Bagyo. Alas 5:44 na ho ng umaga. Samantala sa iba pang balita, DepEd Palawan iimbitahan sa sangguniang panlalawigan upang magbigay detalye ng mga hakbang sa usapin ng mass promotion sa mga estudyante. Super Radio. Local News. Sabihin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super June Vicer Bantaculo. Sa detalye ng balita, pasok! Nakatakdang imbitahan sa sangguniang palalawigan ang Department of Education Palawan sa pamagitan ni Regional Director Nicolas Capulong at mga Assistant School Division Superintendent Dr. Rafael Manalo at Rodel Magnaye upang higit na maipaliwanag kung paano na ipatutupad ang mga pulisya na ginawa ng EDCOM2 na kung paano alisin ang mass promotion. Ayon kay Board Member Rafael Ortega Jr., ang resulta muna ng mass promotion ay may mga nagtatapos na mag-aaral na hirap sa pagbabasa at hindi marunong sa matematika. Hindi ito problema ng guro kundi sa sistema ng edukasyon kung saan kapag mababa ang bilang ng pumapasa ay mamarkahang low performance ang paaralan at kinakailangan pang magpaliwanag ng mga guro. Sa paghahangad ng mataas na promotion rate ay tila naging mas matimbang ito kumpara sa kalidad ng edukasyon. Ayon sa bukal, kinakailangan makausap ng Hunta Provincial ang DepEd Palawan upang matugunan ng mga problema at mabigyan ng sapat na ayuda. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Alas 5:46 na ho ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Mga kapuso, kayo ho'y patuloy na po nakikinig sa Super Balita sa Umaga numero 2. Samantala mga kaibigan, sa national naman, tapos po ang isinagawang Second Congressional Commission on Education o itong EDCOM2, tiniyak ni Education Secretary Sani Angara na kaniyang tutugunan ang matagal na problema na ginagawang mass promotion.
Panawagan ng kalihim na dapat ay matapos na ang naturang gawain. Nahaharap kasi sa pressure yung mga guro na ipasa ang mga estudyante para makamit lamang yung administrative performance target. Dagdag pa nito, sa halip na turuan ng maigi ng mga guro ang mga mag-aaral, ay napipilitan na lamang ito na ipasa. Base kasi sa Comprehensive Rapid Literacy Assessment noong 2024-2025 ay nasa 48.76% ng mga mag-aaral ang hindi marunong magbasa sa grade 3, mga kapuso. Habang 30.5% lamang yung mga estudyante na magaling sa pagbasa sa naturang level, at ang karunungan ng bawat estudyante ay bumababa tuwing sila ay umaangat. Kaya dapat na raw hong pagtuunan ng pansin ng Department of Education. Alas 5:48 na ho ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Samantala, Provincial Health Office pinalalakas ang maternal health program sa Palawan upang itaguyod ang kapakanan ng mga buntis at sanggol, mga kapuso. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan, si Super June Vicer Bantaculo. Sa detalye ng balita, pasok! Pinalalakas ng Provincial Health Office ang maternal health program na naglalayong matiyak ang ligtas na panganganak ng mga ina upang mapababa ang maternal mortality rate sa lalawigan ng Palawan. Kabilang sa mga hakwang na isinasagawa ng PHO ay ang pakikipag-ugnayan sa mga tradisyonal na manghihilot, tribal leader at indigenous peoples mandatory representatives upang maging katuwang ng mga midwife at barangay health workers sa pagmonitor ng mga buntis. Gayon din ang pakikipag-usap sa mga lokal na pamahalaan ng mga munisipyo at barangay upang magpasa ng mga ordinansa na nagsusulong ng facility-based delivery. Sa huling tala ng PHO, malaki ang ibinaba ng maternal mortality rate sa Palawan. Mula sa 30 kaso noong taong 2024 ay bumaba ito sa 17 kaso nitong 2025. Sa kabila ng pagbaba ng bilang ng mga kaso, nanatiling hamon ito sa mga komunidad ng indigenous people na mas piniling manganak sa bahay sa pamagitan ng mga manghihilot. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo! Mga kaibigan, ang tamang oras sa Pilipinas, alas 5:50 na ho ng umaga. Kayo'y patuloy pa rin po nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 2. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Samantala, mga kaibigan, sa iba pang balita, inisyal na pinsala sa sunog sa lumang pamilihang panlungsod ng Puerto Princesa. Abay, umabot pa lamang daw ho sa 6.1 milyong piso. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan, si Super Kenneth Calumres. Sa detalye ho ng balita, pasok! Aabot pa lang umano sa higit kumulang 6.1 million pesos ang inisyal na halaga ng pinsalang idinulot ng sunog na naganap sa lumang pamilyang bayan sa lungsod ng Puerto Princesa nitong ika-28 ng Enero pasadong alas 12 ng tanghali. Ayon kay FOT Raymond Horteliano, tagapagsalita ng City Fire Station, ito ay batay sa kanilang standard operating procedure ng BFP at maaari pang tumaas kapag nakapagsumiti na ng affidavit of loss ang lahat ng mga biktima ng sunog. Dagdag pa niya, may hawak na umano silang mga physical evidence na isasailalim sa laboratory examination upang matukoy kung tutugma ang mga ito sa mga pahayag ng mga saksi at makumpirma na ito ang pinagmula ng sunog. Matatanda ang 77 pwesto at 4 na sasakyan ang totally damaged, habang 22 naman na pwesto ang partially damaged, habang natupok din ng apoy ang isang unit ng 3 palapag na gusali sa naturang pamilihan. Ako si Kenneth Calumres ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo! Mga kaibigan, ang tamang oras sa Pilipinas, alas 5:52 na ho ng umaga.
Balikan ko natin si Super John Vicer Bantaculo. 4 na long-tailed makaka na iligan na inaalagaan ng mga residente sa Aburlan nasagip ng mga otoridad. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan na Super John Vicer Bantaculo. Sa detalye ng balita, paso! Nasagip ng mga otoridad ang 4 na matching o long-tailed makaka sa bayan ng Aburlan, Palawan, Kamakalawa. Nagkasan operasyon ng Palawan Council for Sustainable Development Staff Enforcement Team, Provincial Government of Palawan Peace and Security Cluster at Western Naval Command. Isa ang narescue sa Barangay San Juan habang sa katabing barangay ng Isaob nasagip naman ng 3 pang matching na iligal na pagmamayari ng 2 pang residente na walang naipakitang Certificate of Wildlife Registration. Pinaalalahanan ng publiko na iligal ang pagmamayari ng buhay ilang tulad ng long-tailed makaka nang walang kaukulang pahintulot at mga dokumento mula sa PCSD at ang pagkuha ng mga ito mula sa natural nitong tahanan ay may masamang epekto sa ating ecological balance. Ako si John Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Tanduay Light, gaan ng may kasama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng BioFlu. 2 or more symptoms, baka flu na yan, i-BioFlu na. Alas 5:53 na ako ng umaga. Samantala mga kaibigan, si Mapaga Balita, binalaan na Bureau of Internal Revenue o BIR sa Palawan ang publiko na huwag panuloko sa mga scammer na gumagamit ang pangalan ng BIR at mismo ni Revenue District Officer Rodante Caballero upang makapanloko. Sa advisory ng BIR, nakarating umano sa kanilang kaalaman na may mga mapanlinlang na individual na ginagamit ang pangalan ni Caballero upang makapanloko ang mga naturang scammer na tumatawag umano sa mga kainan, catering services at iba pang negosyo gamit ang pangalan itong si RDO Caballero at humihingi ng pabor. Ilinaw ng ahensya na hindi tumatawag si Revenue District Officer Dante Caballero para mag-order ng pagkain o humingi ng pabor. Lahat umano ng transaksyon ng BIR ay ginagawa lamang sa loob ng opisina. Kinumpirma rin ng BIR ang numerong 0995-523-1315 ay hindi pag-aari ng BIR. Kaya nanawagan sila sa publiko na sakaling tumawag sa kanila, ang nabanggit na numero ay huwag umanong i-entertain dahil ito, iyon po ang gamit ng mga scammer. Alas 5:55 na ho ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Samantala si Mapaga Balita, patuloy na nanawagan ng Philippine Coconut Authority o PCA sa Palawan sa lahat ng mga magniniyog na magparehistro sa National Coconut Farmers Registry System o itong NCFRS upang makasama sa database ng listahan ng mga coconut farmers sa bansa. Ayon kay Engineer Arlo Solano, hipi ng PCA Palawan, napaka-importante umano ang isang magniniyog ay rehistrado sa naturang programa dahil maraming benepisyo dapat matanggap mula sa pamahalaan na pinagkakaloob sa mga magniniyog. Dahil lahat ng ayuda o anumang tulong ng gobyerno para sa mga magsasaka ng nyoga ay pinagkakaloob lamang doon sa mga nakarehistro sa NCFRS. Kaya ayon kay Engineer Solano, dapat huwag itong baliwalain ng mga coconut farmers dahil napakahalaga nito. Hindi natin naasahan na may dumaang kalamidad sa ating lugar kapag rehistrado sa naturang programa ay kagyat na matutulungan ng gobyerno ang mga coconut farmers. Huwag manong palalampasin ang mga benepisyo dapat matanggap mula sa pamahalaan sa ilalim ng Republic Act number 11524 o itong Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act, mga kapuso.
Alas 5:57 na ho ng umaga. Kayo ho'y patuloy pa rin po nakikinig sa Super Balita sa Umaga numero 2. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Samantala mga kaibigan, sa naging panayam naman ng Super Radio kay dating konsihal ni Sario Awata ay kaugnayan sa usapin mga kapuso ng paniningil. Yan po sa bagong terminal sa Barangay Irawan. Ayon kay Konsihal Awat, nung binabalangkas nilang ordinansa sa bayarin sa bus and jeepney terminal dito sa lungsod, ay wala man siyang natatandaan na mayroong bayad na kailangan singilin sa mga private vehicle na papasok sa terminal, maging sa mga palikuran, matapos ireklamo ang paniningil ng terminal fee sa mga sasakyang pumapasok sa naturang terminal. Well, as Paul, June, wala tayong natatandaan ng mga kanyang bayarin nung binalangkas ang nasabing ordinansa. Pagkakalam, kahit na yung paggamit ng comfort room na kung saan noon ay ating pinaglaban at pinagdal. Dahil tiwala tayo na yung paggamit ng comfort ay isang responsibilidad ng local government unit. At yun, obligasyon din na bilang may-ari na makatuwid kung wala puta ordinansa, wala rin karapatan na lumang bayarin may nalaman ng kautan saan ay dapat magpasok sa ating terminal sa Irawan. Mga kaibigan, si dating konsihal ni Sario Awat sa naging panayam ng Super Radio. Super Radio, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Buti na lang, binawi ho ng city government. Sino kaya nakapag-isip niyan? Sino kaya nakapag-isip niyan na nag-suggest? Kung sino mang supervisor ho dyan sa terminal. Baluktot ang utak. Ano ho? Nagdagan nyo lang perwisyo at problema ng ating po mga mananakay dyan ho sa terminal at mga sasakyan pumapasok po dyan. Saglit lang ho mga kapuso, bibigyan na lang ho natin ang ilan sa ating po mga paalala. Huwag ho kayong aalis, babalik pa rin po ang ating po mga balita. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Balikan ko natin ang ating pong mga balita. Barangay Santa Lourdes may tinitingnang person of interest sa nangyaring hold up sa isang guro. Ano ho? Diyan po sa kanilang barangay. Super Radio, Police Report. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan, si Super Kenneth Calumbresa sa detalye ng balita. Pasok! Tinitingnan ng umanong person of interest ang pamunuan ng Barangay Santa Lourdes kaugnay sa nangyaring pang-hold up sa isang guro nitong hapon ng linggo sa Purok Sentro 2 ng naturang barangay. Ayon kay punong barangay Dong Polanco, may mga impormasyon na silang natanggap na may nakitang isang lalaki na tumutugma sa deskripsyon ng suspect, partikular na sa suot nitong damit at sa motorsiklong ginamit bago ang insidente. Sa ngayon, patuloy ang sinasagawa nilang investigasyon katuwang ang pulisya upang makakalap pa ng mga impormasyong makakatulong sa pagtukoy sa pagkakakilanlan ng suspect sa nasabing hold-up. Ako si Kenneth Calumbresa ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Samantala mga kaibigan, sa kaugnay na balita, sa naging panayam naman ng Super Radio kay Punong Barangay Dong Polanco ng Barangay Santa Lourdes, kaugnay sa insidente ng hold up sa kanilang barangay. Unang beses pa lamang umano ito na nangyari na sa tingin niya ay dayo lang sa kanilang lugar. Kaya nga po, Sir Junfred, pero naman ito ay first time na naman nangyari po sa aming barangay. So, nagulat nga ako bakit may ganung tawag dito, kriminal na nangyari. Okay. Sa palagay ninyo, taga dyan yan or dumayo lang? Kapdong? Tingin ko po, dumayo lang po eh. Samantala mga kaibigan, inalok umano siya na ihatid
ng suspect sa kanya naman tinanggihan na. Kaya umalis umano ang motorsiklo pero bumalik ulit kaya tumawag na ito sa kanyang kasintahan. Dito na bumunot ng baril ang suspect at itinutok sa kanya, mga kapuso. Ang ulat niya po sa amin dito is pag after niya sa simbahan, mga 5:50 ng hapon, napatid siya sa may kanto na papasok ng kanilang bahay. Anong purok po ito? Pagdating Kap? po doon, Purok Centro 2 po. Ito po ay malapit po sa Purok Magsasaka. Harap po ng yung ginagawang subdivision po doon. Lagpas na ng barangay hall natin. Lampas na po. Going to yung lusutan na ng Irawan Siksikan, sir? Yes po. Okay. So hindi pa matao yung lugar na yon, hindi pa mabahay, Kap? Hindi pa po. Yun nga po yung hindi pa po mabahay. Wala po. Isang establishment lang po yung nandoon. So naglalakad siya, papasok o pauwi sa kanilang tahanan? Yes po. Sabi nga is pagbabaan niya, nagpahatid siya sa kanto. Kasi medyo maaga pa rin, maliwanag, hindi siya nagpasundo. Opo. Maglalakad sana siya. After nun, may sumunod na motor daw galing sa kanto. Medyo mga ilang hakbang pa lang siya, may pumasok na daw po nakamotor. At naka-helmet. Alas 6:09 na ho ng umaga. Samantala mga kaibigan sa kaugnay parehong balita, hindi man ito namukha ng biktima dahil nakasuot ng helmet at nakashort sa ang suspect. Pula man tila sports bike ang sinasakyan itong motor. Dagdag pa ng biktima, tinakpan umano ang kanyang bibig at kinuha ng suspect ang kanyang cellphone at tinapon bago kinuha ang kanyang wallet at saka umalis. Yes po, isa lang daw po. Tapos inalok daw siyang sumakay, ihahatid siya. Okay. So, siyempre, tumanggi po siya. Kaya dumiretso daw yung motor, then gumamit ng cellphone, then bumalik uli sa kanya. Okay. Then yung time na yun, tumatawag yata siya sa DS niya, naka-messenger. Hinaharap doon yung phone sa lalaki. Suspect natin. Sa suspect, opo. Siguro, napansin po siguro ng suspect, kaya bumaba po sa motor, tinututukan daw siya ng baril. Okay. Baril sinunggaban daw siya eh. So nagbumagsak siya. Opo. Then pilit tinatakpan yung bibig niya. Ano yun? Naka-helmet ba? Naka-bonnet? Ano bang description ng suspect ka, Kapitan? Sir? Naka-helmet daw po, tapos kupas na black t-shirt, tapos naka-shorts lang at naka-chinelas. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Tanduay Light, gaan ng may kasama. Samantala mga kaibigan, sa kaugnay pa rin hong balita, agad naman silang nag-imbestiga kasama ang PNP at nag-review ng mga CCTV mga kapuso. Ngunit hindi nila nakuha ang bahagi doon sa may barangay na posibleng dinaanan ng suspect. Kaya kukuha sila ng mga kopya sa mga private establishments na maaring may CCTV at nakunan ang pagdaan ng suspect. Gati po, hindi po talaga niya namukhaan daw. Naka-helmet. Yung motorsiklo, scooter, yung karaniwang motor. Parang red na sports daw na maliit, sir. Okay. Hindi napansin kung anong brand ng motorsiklo, sir. Tinakpan daw yung bibig niya. Okay. Opo, tapos tumigil siya sa pumiglas, tapos doon na daw kinuha yung cellphone, nakapatong siya sa kandang dibdib niya, tapos pinatay niya daw yung call messenger ng suspect, tapos tinapon yun nga po yung cellphone, tapos kinuha na lang po yung wallet, tapos lumayo daw. At umalis na. Umalis na. Opo. Pero habang daw siya lumalayo, tinutukan pa daw siya ng baril bago sumakay ng motor. Paalis, patungan na road na to, leading to Irawan or Siksikan yung daan. Pero hindi na po niya nakita kung saan po. Actually po, yung gabi pa lang, nag-review na kami ng CCTV dito. Kasama natin yung investigador. Wala kami nakita yung ditong park sa may barangay hall. But sa mga private na establishment, humihingi rin po sila. Sinabihan din po namin na kung saan may mga private na
establishment na may mga CCTV. So kahapon po yata ongoing pa rin po yung nila review sa mga CCTV. Mga kaibigan, ang inyong pong napakinggan ng tinig ni Punong Barangay Dong Polanco ng Barangay Santa Lourdes. Radyo Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. 13 minuto na mga kapuso, makalipas po ang alas 6 po ng umaga. Kayo'y patuloy pa rin po nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 2. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Samantala sa iba pang balita, sa naging panayam naman ng Super Radio kay Engineer Ted Cayetano, Municipal Engineer ng Municipal Government ng Roxas, Palawan, kaugnay sa problema sa kalsada sa Barangay Salvacion sa naturang bayan. Anyang personal siyang pumunta sa site pero hindi dumating ang kontraktor sa maghapon nilang paghihintay. Kaya ang gagawin nila ay susulatan nila ang kontraktor na kinakailangan mag-report sa kanilang opisina sa loob ng 24 oras. Opo, ganito. Kahapon po ay personal tayong pumunta doon sa site. At nakipag-coordinate tayo sa kapitan. And tiningnan natin, inantay natin hanggang hapon kung darating yung contractor. Pero sad to say ay hindi po dumating. Oh, anong... Hindi po dumating. Hindi po sumunod sa usapan Hindi ninyo? po. Opo. So, ang gagawin po natin ngayon ay susulatan na natin yung contractor mismo, yung may-ari ng lisensya na taga dyan sa Puerto, at papareportin siya sa atin sa ating opisina within 24 hours para for the last time na mabigyan ng chance yung project na ma-implement natin. Samantala mga kaibigan, bibigyan umano nila ng pagkakataon hanggang Huwebes ang kontraktor para magpaliwanag. Pero kapag wala pa rin sa Biyernes, ay iti-terminate na nila ang kontrata at iba-blacklist na rin ang mga ito sa buong bansa. Yes po, definitely. Siguro bigyan natin ng until Thursday. Pag wala pa rin Friday, we will terminate the contract. Oho. And ipa-blacklist natin sila. Oo. Pwede bang pag terminate na yung contract ay subject pa rin sila ng mga penalties, engineer? Nakaklaim po kasi sila ng 15% mobilization. So ibabalik nila yon. Okay. And may mga fees pa rin sila babayaran, violations. Kagaya ng mga liquidating damages na yan dahil expire yung contract, mag-expire na. And then yung lastly ay dideclare natin siyang blacklisted at hindi sila makapag-participate sa buong Pilipinas. Mga kapuso, ang inyo pong napakinggan ang tinig. Dito pong si Municipal Engineer Ted Cayetano ng munisipyo ng Roxas, Palawan. Radyo Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Alas 6:16 na ho ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Samantala mga kaibigan, balikan ko natin ang naging pahayag nito pong si Police Major Starsky Timbangkaya kung bakit tinahanap niya yung sasakyan na dapat nakalaan sa PNP sa munisipyo ng El Nido. Ay kay Police Major Starsky Timbangkaya, malinaw na may interest itong si Vice Mayor Joel Rosento na gamitin ang kanyang opisina ang naturang sasakyan dahil noong 2024 ay may budget na inilaan ang local government unit para sa PNP at napagkasunduan na bibili ng sasakyan para suportahan ang El Nido PNP, pero hindi sinasabi na pag-aari na ito ng pulisya. At nung binili ito ay itinurn over sa PNP pero kinuha at pina-MR
sa vice alkalde. Alam mo, sa tinatakbo ng sinabi niya sa inyo through your interview, malinaw talaga na siguro ay meron siyang interest na gamitin ng kanyang opisina yung pick up na yan ang bagong bili. Simplihan na lang natin, Sir Jun. Simplihan natin. Way back 2024, mayroon ng budget allocated support by the LGU, aid to PNP. Okay. At napagkasunduan kasi yan na ibibili ng sasakyan para maging suporta sa PNP. Pero definitely, hindi naman sinasabing magiging pag-aari yun ng PNP. Kasi ito ay national kasi yung PNP. At very clear yan. Ngayon, nung mabili yan, nakapagtaka lang. Wala pa ako dito kasi sa El Nido. Ay, sinasabi lahat ng pulis dito. Na-turnover na sa PNP yan eh. So, nagagamit na ng mga halos 2 linggo lang. Alam niyo, nag-iingat ako na sabihin ko, dahil alam niyo yun, na magiging, trending na naman. Pero ganito lang kasimple. Kinuha at pina-MR. Napakalinaw mo nun na binili ito para suporta sa PNP. At kung sinasabi ni Vice Mayor Rosento na nakaimar sa kanya, maaring ginawa niya ito ng paraan at pinakiusapan ng alkalde o ang GSO na sa kanya muna at ang kulay pula na pick-up ay binalik niya na walang problema, mga kapuso. Siguro kung halimbawa pag-aralan natin, very clear, ito yung binili para sa PNP in support from the LGU. Kaya kung i-claim na nakaipar na sa kanya, well siguro, baka ginawa niya ng para na mapakiusapan, either si May or GSO na dyan muna sa kanya. Pero yung kulay pula na yan, nung nakarang ibinalik ko yan, kondisyon, tumatakbo, malinis at walang problema. Ngayon, kung ikilang nyo lang may sira at sigurado ko na walang problema yan. Ibinalik namin yan sa pangunguna ko kasi alam ko po at open yan sa publiko na mayroong pinuntuhan, na mayroong binili, mayroong resolusyon na ito'y PNP. Ngayon, alam mo yung ano ba tamang term? Sana kung sensitive sana yung word sana na sabihin natin na delikadesa. Ito'y binili in support for the PNP. At ito'y, kung sa PNP support sana. Hindi ko lang maintindihan kung sasabihin na kayo para sa kanya. Well, dyan pa lang tapos na istorya. Kung gusto niya, wala tayong magawa dyan. Mga kapuso, ang inyong pong napakinggan ang tinig. Dito pong si Police Major Starsky Timbangkaya, yung hepe ng PNP sa bayan ng El Nido. Radyo Puerto Princesa, DYSP. Ito ang balita. Samantala mga kaibigan, sa kaugnay pa rin hong balita, kahit halongkatin naman ang record sa budget, meron pong budget for allocation para sa mga bibilhin na nandoon ang sasakyan para sa PNP. Alam niya na nabili ito, kaya kung magiging hiraman, ang magiging proseso ay hindi niya maintindihan at wala siyang interest dito, kundi ang gusto niya ay maging maayos lang ang serbisyo ng pulisya sa bayan ng El Nido. Pero sa totoo lang, kahit halongkatin yung record, kahit doon sa aming tinatawag na budget for allocation ng mga bibilhin, nandun yan. At ito yung nakaintindi dyan sa PNP. Kaya nung mabili na yan, alam ko kasi na mayroon talaga po PNP at hinahanap natin. Kaya kung magkakamero ng hiram-hiraman o ano yan, alam nyo, hindi ko maintindihan ano talaga yung okay, sabihin na lang natin para kontrolado. Ito na para serbisyo ng publiko eh. Pero kung pag-iisipan ng gusto, sana maging maging ano ba tawag doon? Nag-iingat ako na sabihin kasi alam ko nakabantay lang. Ito infiltrate sa akin. Unang-una, wala akong interest yan. Sa akin na pinipilitan na mas maging maayos ang serbisyo ng El Nido PNP. Alas 6:22 na ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Ayon pa kay Police Major Starsky Timbangkaya, kung ano man ang para sa PNP, sana ay huwag baguhin. Bagkus ibigay ito at huwag iparamdam na may personal na interest
at kukontrolin. Kaya kung ang tanong kung ibibigay ba o isasauli para suporta sa PNP, dahil kung hindi ay tapos naman ang laban at wala nang dapat pag-usapan pa. Kung ano, para sa PNP at nabilit na pag-usapan, huwag nating baguhin. Huwag nating baguhin, ibigay natin. Pero huwag nating iparamdam na tayo may interest at kukontrolin. Okay? Eh kung gusto nila, araw-araw nilang bantayan. Pero ang tanong lang naman dyan, ibibigay ba o itutulong sa PNP para support LGU o hindi? Pag sinabing hindi, tapos na yung boxing, wala tayong pag-uusapan dyan. Kasi hahaba lang yan eh. Hahaba lang yan. Mga kaibigan, ang inyong pong napakinggan ang tinig ni Police Major Starsky Tibancaya, ang hepe ng PNP sa Bayan ng El Nido. Sumeranyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Mga kapuso, mayroon pong bagyo sa ating pong bansa. Naki-update muna ho tayo sa ating pong pag-asa. Puerto Princesa, mga kaibigan. Tayo ho'y nakikipag-ugnayan na para malaman ho natin yung bagong update sa bagyo. Dahil mga kapuso, dun sa unang inilabas na ulat ng pag-asa, posibleng dumaan ang lalawigan ho ng Palawan. Ano ba yung panibago, yung update sa magiging track nitong bagyo? Nasa linya ho natin si Sir Nestor Ignan ng Pag-asa Puerto Princesa. Bantay Panahon. I-update muna ho tayo, Sir Nestor. Magandang umaga po. Pasok! Magandang umaga po sa lahat. Sa pong pagkain nating sagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, Pebrero 4. At kaninang alas 3 ng madaling araw, huling namataan itong si Tropical Depression Basyang. At ito ay may layong 895 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. At ito ay may lakas na hangin na umaabot ng 55 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso ng hangin na umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito ay gumagalaw papuntang west-southwest sa bilis na 20 kilometers per hour. At sa ibang bahagi naman ng bansa, northeast monsoon ang nakaka-apekto, particular dito sa Luzon. Ngayong araw, makakaranas po tayo ng medyo maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mahinang pag-ulan dulot yan ng northeast monsoon. Then saan po natin, sa mga susunod na araw, the same po. Then pagdating po ng Friday, mga bandang hapon, medyo mararamdaman na natin itong tropical depression na ni Basyang. Magiging maulap na yan mga bandang hapon ng mga alas 2. And saan po natin, tatawid itong bagyo sa atin sa bandang norte. Mga bandang El Nido to dito sa mga isla ng dito sa norte yung tatamaan mga bandang Sabado ng hapon. Sabado ng hapon o mga sa bandang Sabado ng gabi yung pagtawid nitong bagyo. Sa lagay naman ng ating temperatura, kasama po natin ang pinakamababa aabot ng 24 degrees Celsius. Pinakamataas naman ay 32 degrees Celsius. Sunrise, saka sikat ng araw kaninang 6:36 a.m. Mamaya maglulubog ng 6:10 ng gabi. Mula po sa Pag-asa Puerto Princesa, tapos si Nestor Igna, direktang nag-uulat. So Sir Nestor, ay ito'y papasok Sabado ng hapon sa may bahagi ng El Nido, tama ba? Basta sa area po ng north, maaaring magbago po yan yung track niyan, pero dahil medyo may kalayuan pa itong bagyo, no, maaari itong bumaba konti, pero yan yung area na yan ang maaaring tamaan niya itong northern part ng itong mainland Palawan hanggang dito sa mga isla ng Palawan. Okay, so malabo na maapektuhan o madaanan ng bagyo itong Puerto Princesa.
Well, technically medyo malabo. Pero may chance actually na tamaan. Pero apektado pa rin po tayo dahil malapit pa rin kung tutusin itong mata ng bagyo sa ating syudad. Okay. Maraming salamat, Sir Nestor, sa inyo dyan sa Pag-asa. Kaya po, magandang umaga po. Bantay Panahon! Mga kaibigan, si Sir Nestor Igna, DOST Pag-asa, Puerto Princesa. Maraming salamat ho. At ganun din sa inyo po mga kasamahan dyan po sa Pag-asa. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga! So tatamaan ng Northern Palawan sa bagyong ito. Ito pong si Basyang. Posible daw hong dumaan dyan po sa Ilido o sa iba pang bahagi ng Northern Palawan. Sa araw ho ng Sabado ho ng hapon, ano ho? O gabi. Posible hong maranasan mga kaibigan yung pong epekto ng bagyo. Dito po sa bahagi po ng Northern Palawan. At yan ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayon pong araw ho ng Miyerkules sa Pebrero 4, 2026. Kami ang inyong sandigan ng katotohanan. Ako po ang inyong kapuso, Super Rodel Guzman. Para sa malaking misyon at para sa malawak na paglilingkod sa bayan, buong puso kami para sa Pilipino. Maraming salamat ho sa inyong pong pakikinig. Ito ang Super Balita sa Umaga, numero 2.